Welcome back to Brailes Channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay aalamin natin kung ano na nga ba ang latest updates ng ating Universal Social Pension pagkatapos na mabaliwala ito sa Senado. May aasahan pa ba ang ating mga seniors? At ang pahabol na payout schedule updates ng ating social pension for indigent seniors, ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. To all senior citizens, Universal National Social Pension, ano na nga ba ang latest update? At ang pahabol na payout schedule for indigent senior citizens as of March 9 of year 2025. Saan kaya ang mga ito? Buong detalye alamin, ano na nga ba ang latest update natin sa Universal Social Pension as of this date? At ang pahabol na payout updates ng ating social pension para sa buwan ng March. Umpisahan po muna natin sa mga pahabol na payout ng social pension for indigent senior beneficiaries. Simulan po natin sa probinsya ng Ambaggio, Nueva Vizcaya. Ang lahat ng beneficiaries ay makakatanggap ng para sa first quarter ng taon amounting to 3,000 pesos, nakaschedule na po ang inyong payout this March 10 para sa barangay population. Sa March 11 naman ang Barangay Kamandag, Amnaweg, at Barangay Salingsingan ang nakaschedule mag-payout. On March 12 nakaschedule ang Barangay Salingsingan, Baklas, Balong, Hukhukyong at ang Barangay Labang. On March 13 naman nakaschedule mag-payout ang Barangay Duli at Barangay Tiblak. At sa March 14 naman nakaschedule mag-payout ang Barangay Napo at ang lahat ng unpaid beneficiaries ng bawat barangay. Next ay sa probinsya ng Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Nakaschedule na po ang inyong payout this March 14 na gaganapin sa San Francisco Gymnasium na mag-start ng alas 8 ng umaga. Ang sumunod ay sa probinsya ng Barangay San Jose, Antipolo City. Nakaschedule na po ang inyong payout this March 11 na gaganapin sa Ineres Event Center na mag-start ng alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Next ay sa probinsya ng Barangay Asasi, Baggao, Cagayan. Ito po ay isang local pension mula sa inyong pamahalaan. Nakaschedule na po ang inyong payout this March 13 na gaganapin sa Barangay Asasi Multipurpose Hall na mag-start ng hapon. At ang panghuling nagpahabol ng payout schedule ay sa probinsya ng Barangay Mayamot, Antipolo City. Nakaschedule na po ang inyong payout this March 12 na gaganapin sa 3rd floor SM Center Antipolo na mag-start ng alas 8 ng umaga. Samantala, ano na nga ba ang latest updates natin sa ating Universal Social Pension? Kung maalaala niyo po ang mga videos na ginawa po natin para sa mga kaganapan ng ating Universal Social Pension, simula sa pag-aproba nito sa Kamara at sa Committee on Appropriations hanggang sa maidala na ito sa Senate for deliberation. Subalit ito nga ay inabot na ng siyam-siyam at hindi pa rin gumagalaw o nabibigyan ng pansin ng Senado. Kaya't may ilang mambabatas ang nagbuo ng isang peace rally para samahan ang ating mga senior citizens, representatives, upang ito ay maipahatid sa Senado. Subalit bigo po ang ating paglapit dahil huli na para sa pagsasara ng 19th Congress. Kahit ito pa ay sinusuportahan ng ilang mga senador ay hindi pa rin naiusad sa plenary, dahil sa pag-aaralan pa daw ito ng Chairwoman ng Social Justice, Welfare and Rural Development, Amy Marcos, ayon sa ilang senior citizens representatives na nakausap. Dahil dito, lumubog ang pag-asa ng lahat, nang ito ay hindi umabot sa pagtatapos ng sesyon kahit pa ito ay ginabayan na ng ilang mga kongresista at ilang senador, pero sa huli ay hindi pa rin naaprubahan. At ngayon ay nalalapit na ang eleksyon. Ang ating universal pension ay nag-back to zero na naman kung hindi po ako nagkakamali. Kailangan na namang hintayin ang pagbubukas ng 20th Congress at maihaing muli ang House Bill 10423 sa third and final reading bago ulit ito dalhin sa Senado. At dahil nga sa election time na naman, marami ang mga kandidato ngayon ang ginagamit ang universal pension para sa kanilang mga plataporma. Ang tanong, bakit noong nakaupo sila ay hindi nila ito pinagtuunan ng pansin? Bakit hindi sila tumulong para ito ay maisabatas? Hindi po ba? Ang nakakalungkot lang kasi marami na po sa atin ang mga nagkakasakit na. At sobrang vulnerable na din na dapat ay napapakinabangan na po nila ang kanilang mga benepisyo para sa kanilang health maintenance at iba pa. Kaya't paalaala lamang po sa ating mga senior citizens. Gamitin po natin gayon ang ating karapatan sa pagpili.
ng ating mga susunod na mamumuno at magbibigay ng halaga sa ating mga seniors. Ipanalangin po natin na sa pagbubukas ng bagong kabanata ng ating universal pension naway ito ay maisabatas na agad at mapakinabangan na ng ating mga seniors bago pa man mahuli ang lahat. Naway may gamitin si God para makatulong na maisabatas po ito. Just keep in praying lamang po tayo. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates ng ating Universal Social Pension at ang patuloy na pagbibigay ng social pension para sa mga indigent senior citizens. Marami pong salamat and God bless everyone.